Yun nga, yun nga. Yeah, anyway, please, next is the partner of Melbert Santos. Go ahead, ma'am. Sabihin mo yung pangalan mo dahil tuloy-tuloy ka na sa gusto mong sabihin. Pakitanggal na siguro yung kwan para marinig natin yung kwan mo. Ilapit mo yung microphone. Thank you. Ako po si Rowelyn Ebit po. Kinakasama po ni Melbert Jan Santos. Noong 12 po, umuwi po siya sa amin ng hapon na po yun, mga 2 to 3 p.m. Nagpaalam po siya sa amin ng anak ko na may biyahe nga daw po sila pa Laguna. Tapos, ang nagsabi pa po siya sa amin na antayin daw po namin siyang mag-ina kasi pag-uwi daw po niya, magpo-food trip daw po kami. Tapos nung time na, ayun na hapon na po, umalis na po siya, bumaba na po siya. Gawin niya po kasi yun, uuwi, tapos aalis para po bumiyahe pa Laguna. Nung time na po na bumiyahe siya, Laguna po yun, nag-live po siya ng January 12. Laguna po yun, Papa Santa Cruz. Tapos, tumawag po siya sa akin ng mga 11 p.m. po yun. Nandun na nga daw po siya sa farm ni Julius Habilio po. Kasi sinundo na po niya dun yung asawa nga po, si Magbanua, yung po nag-aalaga ng manok. Sabi po niya sa akin, tatawag na daw po siya ulit, magkakarga lang po daw po sila ng manok. Tapos yun na po yung huling contact namin, hindi na po siya tumawag ulit. Hindi na rin po siya nagre-reply sa tawag namin. Hanggang sa nalaman ko po na, yun nga po sa kapatid po ng asawa ko na si kuya nga daw po niya, naho-hold sa sabungan. Excuse me ha, sa inyong dalawa, may nakakakilala ba kay Sabilio? Na-meet na ba niyo yung Sabilio na yun? Wala, hindi po namin na-meet po. Hindi pa niyo na-meet? Kayo po, kayo? Na-meet mo? Sino nakamit kaya sa Sabilio? Kayong tatlo. Pagkatapos ito, tanungin ko kayo kung anong tingin nyo kay Sabilio. Ha? Sige po, tuloy po, ma'am. Tapos po nung time na hindi na po namin siya makontak, kung kani-kanino na po kami lumapit para po mahanap siya. Kasi hindi na po siya umuwi sa amin. Hanggang sa nagpamilya na po kami. Kasi nababagalan po talaga kami gawa ng buhay po ng mga mahal namin sa buhay nakasalalay dito eh. Para po kasi kami nangangapa. Hindi namin alam kung saan namin siya hahanap. Tapos po yung number po nila, may times po na patay, may times po na magre-ring siya. Nung 13 to 40 nagre-ring po yun, pero patay din po siya nung gabi na hindi na po siya nagbukas ulit. Tapos mga ilang linggo po yung lumipas, nagre-ring po ulit siya. Yun po yung huling ano po namin. Kaya gusto po namin sana mag-request ng subpoena po para po dun sa mga number. Sa mga number po ng mga asawa namin kung saan po huling nag-ring yung cellphone. Kasi hindi po talaga namin alam kung anong nangyari. Yung ang gusto lang po namin is pati po yung sa CCTV sa loob ng sabungan. Sana man lang po maipakita sa amin kung ano po talaga yung nangyari sa loob. Kasi nung time na nagtaka din po kasi kami yung sa Facebook account po nung asawa ko. Meron pong nagbura nung live po niya ng January 12 nang papunta po siya ng Santa Cruz. Nabura po yung live niya. Hindi po namin alam kung sinong nagbura nung live na yon. Kasabay po nun yung pagbura nung conversation po naming mag-asawa. Kasi po nag-send po siya ng picture niya na nandun na po siya sa sabungan po sa Laguna. Sigurado na yung nagbura noon ay yung mga tao na may hawak Yung may sa asawa hawak. mo.
Opo, O, siguro. kasi sila may hawak ng cellphone eh. Opo, Kontrolado nila yung husband mo, kontrolado nila cellphone, sila ngayon na nagbura noon. opo. Tsaka nag-aano din po ako na kasi yung asawa ko po, driver lang po yun eh. Wala siyang alam sa sabong. Ba't pati po siya dinamay? Bata pa po yung anak namin eh. Lagi na siyang hinahanap. Di ko alam kung ano sasabihin ko. Araw-araw tinatanong niya kung nasan yung daddy niya. Sana naman po ibalik niyo sa amin. Yun lang naman po yung hinihingi naming lahat eh. Yung maibalik po silang lahat sa amin na ligtas kasi gusto po naming mabuhay ng normal. Yung wala pong takot. Yung lalabas po kami, wala kaming kinakatakutan. Kasi di rin po namin alam sa paglabas namin kung ligtas pa po ba kami. Marami pong takot. Ang bigat po sa dibdib. Kasi hanggang ngayon, parang wala pa rin po kaming idea kung nasaan sila. Hindi namin sila mahanap. Sige, maraming salamat ha. Thank you very much. Ramdam namin yung paghihirap mo, but yun lang, we just hope for the best. Sana buhay pa sila. At kung sila'y patay na, sana makita yung kanilang katawan. Next is the wife of Manny Magbanwa. Go ahead, ma'am. Ako po si Geraldine Magbanwa, asawa po ni Manny Magbanwa. Nung gabi po na sinundo yung asawa ko sa farm, nila Ferdinand at saka nila Melbert. Siya po yung handler doon sa farm ni Julius Havilo. Bago lang po kami doon, 2 weeks, magto 2 weeks pa lang po kami doon sa farm. So, nakilala mo si Julio Sabilio. Opo. Anong tingin mo sa kanya? Anong klaseng tao? Ano naman po siya, mukhang mabait naman po siya. Parang hindi naman po siya gagawa ng parang wala siyang alam. Parang, hindi ko po alam yung itsura niya. Parang, inosente. Yung honest opinion mo, Opo. tingin mo ba Tingin, siya nasa likuran ng pagkawala ng asawa mo at ng kasama nila? tingin ko po. Ha? Tingin ko po, parang siya po. Parang siya? Bakit? Kasi siya po yung financer at saka siya po yung amo na nag-aano sa mga tao. Okay. Sige, please, continue. Tapos sinundo po siya doon ng mga kasama niya sa farm kasi siya po yung handler. Sabi ko sa asawa ko, wag na siyang sumama kasi ano niya po, kinabukasan, birthday niya po. Kaya sabi ko, wag na siyang sasama kasi galing pa po sila sa sabungan doon sa Tarlac. Pagod po siya, tsaka puyat. Ang pinagtataka ko lang po, wala pong gustong sumama kahit isa doon sa tauhan sa farm. Kaya po siya napilitan sumama pa rin doon sa Santa Cruz, Laguna ng Sabon. Kaya po yun, napilitan po siyang sumama. Tapos kinabukasan po, umalis po sila sa farm ng 11:45 ng gabi. Tapos kinabukasan, tinetext ko po siya. Tapos hindi na po siya sa akin, sumasagot. Ang dami kong text, di po siya sumasagot. Pero nagre-ring yung phone niya. Bandang tanghali ng 13, hindi ko na po siya makontak. Out of reach area na po. Sa pagkakaalam mo ba, kasama nila si Julio Sabilio doon sa sabungan o hindi? Hindi kasama? Tapos sabi yung Marvin po yung nakakaalam, yung driver po niya. Driver ni Julius Havilo. Saan siya? Nawawala din po, kasama din po. Nawawala? Opo. Yun po yung nagpasok sa amin sa loob ng farm na Anong pangalan? Marvin Flores. Marvin Flores, sa DG. Record niyo, Marvin Flores. Hanapin niyo yan. Continue. Kasama ni Tapos yun po, nung na yun, sabi sa akin ng katiwala sa farm, yun po ang nagsabi sa akin na nawawala na po sila. Na hindi na po, may kumontak si Dayan doon sa katiwala sa farm.
na nawawala na daw sila. Saka po ako kinabahan na natakot kasi hindi ko na nga po sila makontak. Pumunta po ako sa Santa Cruz, Laguna para po ipa-blotter. Tapos doon ko na po nalaman na nawawala na po silang 4, di na po sila move. Kasi po, kung saan sana po kami napupunta, hinahanap namin sila, hindi na po namin sila makontak, hindi na po namin sila. Sige, thank you. Wala ka na sabihin pa. Next, si Sister of Mary Mark Fernandin. Mark Paul Fernandin. Go ahead, ma'am. Ako po si Tessa Regondola, kapatid po ako ni Mark Paul Fernandin. Nung umalis po sila ng bahay nung January 12 ng gabi, nagpaalam po sa akin kapatid ko na pupunta na nga po daw sila sa Santa Maria, Laguna ni Melbert dyan para po kunin yung mga manok na isasabong po sa Santa Cruz, Laguna. Anong trabaho niya? Tagabitbit lang po ng manok. Tagabitbit ng manok ni Julio Sabino po. Abino. Tapos po noon, nag-message po ang kapatid ko sa akin ng 10 ng January 12. Ang sabi niya po sa akin ay JMJ Brothers Laguna. Yun po yung pangalan ng entry name po nila sa Santa Cruz. Tapos, ang sabi pa po niya sa akin, pangatlong laban po daw sila. WPC po daw yung sa Santa Cruz. Tapos, napanood ko pa po yung kapatid ko ng umaga doon, nung January 13 po, kasi fight po nila ng pangatlo nga po daw sila. Tapos, tumawag po sa akin yung kapatid ko ng 9:24 AM, nag-video call pa po kami. Siya po mismo tumawag sa akin. Ang sabi niya po sa akin, kung okay po daw yung laban ng manok. Sabi ko naman po, ang sagot ko naman po sa kanya, okay lang. Tapos may nabanggit po sa akin din yung kapatid ko about po dun sa loob ng sabungan. Na sabi niya nga po sa akin na meron nga po daw parang umaaligid-aligid sa kanila na tauhan po daw sa sabungan sa Santa Cruz. When you say tauhan ng sabungan ng Santa Cruz, Opo. Miss po, paano niya nalaman na taga Santa Cruz na sabungan yun? para po daw kasi para pong guard para po tauhan. Kasi siguro po alam niyo yung mga guard po na nakaitim, ganun po. Tapos, sabi ko naman po sa kanya, okay lang ba kayo dyan? Sabi niya po sa akin, okay lang naman natin, sabi ko. Tapos, ang sabi po niya sa akin, mga tanghali po daw, tatawag ulit po daw siya. Di inatay ko po tawag niya. Pagkatapos po noon, di po siya tumawag ng tanghali. Panatag lang naman po loob ko kasi baka po nagpapahinga lang po siya or kaya po may ginagawa lang kaya hindi po siya nakatawag ng tanghali sa akin ng 13. Nag-try po akong tawagan siya ng alas 3:08 PM po ng hapon ng January 13. Kaso, hindi na po nagre-ring nagre-ring po yung cellphone niya pero hindi po siya sumasagot. Ano, 13 ito o 12? 13? 13 na po. Okay. Tapos po, yung nga po, hindi na po sumasagot hanggang umabot na po ng kinabukasan po ng 14, nag-message po sa akin yung Hana Bonan po na kinakasama ni Marvin Flores. Yung driver. Po, sa Bigaw po. Okay, anong message niya? Ang sabi niya po sa akin, ate, may importante akong sasabihin. Sabi ko, ano yun? Bakit? Sabi niya, nakokontak mo pa ba si Mac? Yun po yung kapatid ko sa sabungan. Sabi ko, hindi, bakit? Sabi ko sa kanya gano'n. Tapos sabi niya, basta ate, tatawag ako mamaya, importante lang. Tapos, nag-send po sa akin siya sa messenger ng emoji po ng malungkot. Tapos sabi ko, bakit may nangyari ba? Sabi ko po sa kanya gano'n. Tapos sabi, basta malalaman pa, kawawa naman sila.
Yun po ang sabi nung Hana. Sabi ko, bakit nga? Parang doon na po ako nabahan. Tapos ang sabi niya po sa akin, di pa namin alam kung saan sila dinala. Tapos sabi ko, ano, bakit? Saan sila nadala? Tapos sabi niya po sa amin. Tapos nag-reply po siya sa akin na, kahapon ko pa sila tinatawagan, pati si Taba, hindi po sila makontak. Yung po, nagre-ring po yung cellphone nila, pero hindi po sila sumasagot. You mean si Taba, si Flores? Hindi po, yung pong driver, si Melbert dyan po. Anong sabi niya sa kinakasama niya na si Flores? Missing din daw? Hindi. Hindi po sila missing. Hindi po sila missing. Nagtatago po silang apat. Ano? Nagtatago po silang apat. Paano mo nalaman na nagtatago? Kasi po, noong 13 po ng 5 p.m., sinundo po nung ang kabit po ni Julius, yung kaibigan kong bakla, sa bahay po niya, kasama po si Hana na pumunta po noon sa doon sa bahay po ng Jean. Yun po yung kabit ni Julius. Doon po daw sila, para nagsama-sama sila doon. Pagdating po daw nila doon, nandun po daw si Julius Havilo sa bahay na, tsaka si Marvin Flores. Sabi ko nga po, bakit ka nandyan? Sabi ko nga po ganun, kasi magka-video call na po kami. Sabi ko, bakit ka nandyan? Sabi niya po sa akin, hindi ko nga alam bakit ako nila pinuntahan sa bahay. Sinundo nila ako para pumunta dito. Sabi ko, sino nandyan? Sabi ko po gano'n. Sabi niya, nandito si Boss Julius. Ay, nakita ko nga po sa likuran niya, nandun nga po si Boss Julius. Kita-kita ko po na nakapulang gamit pa po si Julius. Tapos umamin naman po sa akin si Hana na magkakasama nga po sila nung 13 ng hapon at ng gabi. Ibig sabihin po, hindi po siya nagpunta ng Santa Cruz. So para sumunod po doon sa mga tauhan niya, nagsasabong ng kanyang manok. Tapos po tapos doon po, kinabahan na po ako doon. Tapos sabi po, kahapon pa po sila, sabi po nung Hana, kahapon pa sila ng tanghali tinatawagan namin, kaso hindi na sila sumasagot. Tapos may sinabi, pwede po ba Hindi mo kinulit yung kausap mo. Bakit sila nandyan? Kasama man sila. Tapos bakit yung aking kapatid nawawala? wala pa po sa namin na nawawala na sila. Yun lang po. Tapos ang sabi po sa akin, yun nga po na sana po, may iba nga, tinatawagan nga po sila, hindi na po daw sila sumasagot. Kaya sabi niya, sabi ko, oo nga, kausapin ko lang si Mac kahapon. Sabi ko, kausap ko lang kapatid ko kahapon ng umaga. Sabi ko, ganun po. Sabi niya, kaya nga di ba inarkila lang yung van? Sabi ko, oo. Tapos ang sabi niya po, sabi ko, bakit? Sino may sabi? Sabi ko, yun nga po sabi niya na, hindi daw din nila alam kung saan daw dinala. Yung apat po, si Mark Paul Fernandez po yung kapatid ko, si Magbanwa, tsaka po si Melbert, and tsaka po si Dizon. Sino nagsabi na hindi nila alam kung saan dinala? Sino? Ito pong Hana na, po ni Marvin Flores, kinakasama. Kinakasama ni Marvin Flores. Opo. Kasi po may tumawag po daw kasi kay Julius nung hapon ay bandang tanghali ng 13 po, na yung po daw mga tauhan niya is hinal po daw sa sabungan. Mga tauhan ni Julius po. May Julius. tumawag po daw kay Boss Julius nila na yung po daw mga tauhan ni Julius sa sabungan na hold po daw. Na-hold sa Opo. sabungan. Opo. Sino nag-hold? Yung po daw, committee po ba yun? Committee? Sabungan po. Yung in charge sa sabungan. Hinold po daw sila, yung pati sa gwardiya, hinold po daw, para hindi po daw sila. So meaning si Julius hindi na-hold. Hindi. Hindi kasama doon. Okay. Continue. Sabi ko nga, sino may sabi? Sabi niya, tapos nabanggit nga po dito sa pag-uusap namin na baka kung sinong may hawak ng CP nila. Kasi hindi na nga po sila nagte-text or hindi po sila sumasagot sa mga call namin. Tsaka po, ito pa.
Yun nga po, Sa IDG, Bert, ate, kahapon pa sila. sandali ma'am ha, sandali. Yung mga sinasabi niya, nakuha ba niyo ito? Yes, sir. Yung mga about Flores, about yung driver, about yung lahat-lahat, sabi niya? Based dun sa ating Laguna chief, sir, ang hindi lang nila na kumpletong salaysari yung kay Mrs. Santos, yung pangalawang Okay, ano, sir. Pero the rest, sir, nakuna ng affidavit yan, sir. please continue. Tapos po noon na, ate, kahapon pa sila dinala ng mga tao ni Atong Ang. Sino nagsabi na tao ni Atong Ang? Ito pong si Hana, dahil yun po daw ang sabi ata dun sa boss release nila na tumawag po ng tanghali. Si Julius, May kausap po dun sa loob ng sabungan na para pong nagsabi na yung mga bata mo is hinold dito sa loob ng sabungan. Na mga ano po daw ni Atong Ang. mga tao ni Atong Ang, Opo, ang nag-hold. yun po ang sabi sa akin. Kasi po sila po magkakasama no, kaya po alam niya kung ano mga pinag-uusapan. Nireport ba niyo kagad dito sa police? Nung 14 po, nung pagkasabi pa lang po niya sa akin na ganito na po, yun nga po, ako nagyaya po, pinunta ko po si tatay dun sa trabaho niya, tapos niyaya ko na nga po siya sa Santa Cruz. Police? Hindi po, nagpunta po muna kami sa sabungan po sa Alam niyo, dapat diretso kayo sa police. Dahil may informasyon kayo na sinabi mo kaya na hinold ng mga tao ni Atong Ang hindi yung po agad kasi Kuwan? kami doon muna nagpunta, magpatulong sir. kayo sa police para makuha yung anak. Kasi yung inala po muna namin talaga kung talaga po na-hold sila. Kaya po mismo sa sabungan po kami nagpunta. Tapos, naging nga po, ang sabi po nung guardia sa amin, tinanong po yung entry name nila, ang sabi ko nga po is JMJ Brothers Laguna. Pero, yan nga po, binuklat nga po nila. Sabi niya, ate, nag-out na po sila ng 14 ng madaling araw, 2 a.m. Yun po ang sabi sa amin. Sabi ko, pwede po ba makita yung, sabi ko nga po, siguro naman po, meron po kayo dyang entry pass at saka out pass. Sabi niya po, meron naman po, kaya po, pinakita po sa amin. Sabi ko po, yun nga po, nakita ko po yung pangalan nilang 4 doon. Tapos, tinanong ko po, kasi po may 3 perma po yun eh. At pipirma ka po sa 3 yun. Sabi ko, para sa po itong, sino po mga po member na to? Para saan po ito? Yung po daw pinakahuling perma doon is doon nga po daw sa 4 na tao kasi po daw pipirma doon. Itinanong ko po si tatay kung pirma po ba yun nung anak niya. Ang sabi naman po sa akin, hindi. Tapos, ako rin po, hindi rin po yung pirma na kapatid ko. Doon na po kami nagtaka. Alam mo yung perma ng kapatid mo? Opo. Tapos kinumpara mo doon sa nakapirma Opo. sa log-out. Hindi niya pirma? Opo. Hindi po. Nasaan yung papel na yun? Sa IDG. Dapat makuha niyo yung papel na yun. Sir, Makuha niyo yan? kunin namin, sir. Tapos halata po kasi na iisang kamay lang po ang gumawa nung outpass po nila. Sulat kamay. Isang sulat kamay lang po ang gumawa nung outpass nila. Sa 4? Opo. Halata. Nakita mo Opo, talaga na nakita. isang pirma lang? Opo, kasi po pinuta po kami ng CIDG Kabuyaw po ba yun? Yun po. Tapos, pinakita ko nga po yung outpost nila na ito po yung, sabi ko, sir, ito nga po yung outpost nila. Tapos sabi niya, ay oo ate, iba yung, iisa lang ang halatang pineke yung kasi iisa lang ang sulat kamay. Hindi sila ang mga sumulat nito. So, in line with that, magpatulong si Atty. Santos. Atty. Santos, magpatulong kami sa iyo ha, na makuha yung makuha yung... Mr. Chairman, logbook, Mr. Chairman. Yes, Mr. Yes, sir. Yes, sir. CIDG Director, madali masolve ito Kayang masolve ito. Thank you. Please continue. Tapos nga po yun, sabi ko po doon sa gwardiya, sir, total naman po, may nakita po kasi ako ng 3 CCTV sa may gate po nila. Sabi ko, sir, tanong ko lang po, gumagana po ba yung CCTV niyo sa labas? Pwede po ba namin makita kung talagang lumabas po sila ng sabungan? Sabi niya, sabi po sa akin ng gwardiya doon na nag-entertain po sa amin na,
Ay ma'am, hindi po, props lang po yan. Yun po ang sabi po sa amin. Tapos sabi ko po, siguro naman po sir, sa loob po niyan may gumagana naman po kahit papaano. Ang sagot nga po sa akin, ma'am, oo po, meron naman po. Sabi ko, kung sakali po kailanganin po namin, pwede po ba namin mahingi? Ang sagot po niya sa akin, pwede naman po ma'am. Tapos po nun, wala na po kami nakuhang information about doon po sa sabungan. Nag-try po kaming magtanong-tanong kung may mga CCTV pa po ba sa pagdaraan na palabas po ng sabungan. May nakapagsabi po sa amin na magpunta po daw kami ng barangay po ng Palasan. Baka po makakuha kami doon kahit isang anuman lang para po makatiyak kami kung lumabas nga po sila. Yun nga po yung nakuha namin na isang CCTV lang po na palabas na po talaga siya ng Palasan. Pero hindi lang naman po namin alam kung sila pa po ba, kung sila pa po ang sakay nung van na yun, nung sinakyan nila. Pagkatapos po noon, yun na po, nagpaano na po kami na sa katunayan na sa barangay na nawawala po yung kapatid ko, yung anak po niya. Tapos, ang sabi po sa amin sa barangay na magpunta na rin po kayo ng police station para ipablatter niyo po. Yun nga po, sinabi po namin sa laysay namin. Tapos yun po, ginawa na po kami ng blatter ng Santa Cruz Police po. Maraming salamat ha. Thank you. Next is the partner of Mark Ferdinand Dizon po. Yeah, go ahead po. Ako po si Dayan Loyola, kinakasama po ni Ferdinand Dizon. Yung asawa ko is, bali, January 12 po, nung umalis siya sa bahay, sinundo po siya ni Melbert Santon, tsaka ni Mark Paul Fernandin sa bahay. Nadala-dala po yung van na pagmamayari po ni tatay. Anong trabaho ng asawa mo? Gapper po, sir. Mananari. Dapper, mananari. Opo. After you, kausapin natin si GAB chairman, si Baham Mitra. At mamaya sir, pagkatapos niya sir, maghihingi kami ng information galing sa iyo about regulation nito mga gappers, kung paano sila kung may panyunyupi man o paano. You're the one na regulating these people, di ba? So, mamaya sir, pagkatapos Yes, na. sir. Please continue. Tapos Thank yun you, nga sir. po, umalis po siya sa bahay siguro mga 8 to 8:30 PM po yata nung sinundo siya. Dumiretso po sila sa Santa Maria, Laguna po para puntahan yung handler at kuhain po yung manok. Then after po nun nilang kumuha ng manok, didiretso na po sila sa Santa Cruz, Laguna. Then yun po, nagka-chat pa po kami nun hanggang sa makarating po siya dun eh. Kinabukasan po, bali, nag-chat po siya sa akin, tumawag, na talo po yata yung unang 2 manok nila. Kaya yung pangatlong manok, siya daw po yung bibitaw.